good morning. Kay Secretary Rex po muna siguro. Sir, yung sa AIX, paano po i-implement ng DSWD yung anti-EPAL provision na nasa GAA para to make sure din na walang political intervention in administering itong mga social service programs? Well, two things, Tristan. Number one, kung matatandaan nyo, early part of last year, pumunta ako dito dahil doon sa AKAP. And yan rin yung tanong sa amin. In that, wala nang AKAP this year. Pero remember, we were tasked to create a joint memo circular among DSWD, DOLE, at saka DepDef. And may explicit provision doon na pagka the act of payouts, dapat wala talagang mga politiko. So what we intend to do, first things first, is to get that provision and explicitly move it to the memo circular for AIX. Although, time immemorial, bago pa naman ako dumating sa departamento, may mga memo circular na ng DSWD that kept on repeating na di bawal talaga during the act of any payout, no? Whether it's AIX, wag lang AIX kasi may iba kaming mga payouts. May sustainable livelihood kami, meron kaming emergency cash transfers. Hindi pwede talaga dapat doon ng mga politiko. So, ang gagawin namin, first things first, ilipat yon again kasi yung sa JMC na yon, yung Joint Memo Circular ng AKAP na yon, very clear, very explicit. 3 departamento ang nag-isip nun. So, ika-cut and paste na namin yon, ililipat na namin sa AIX. Pangalawa, alam niyo, ang line of defense talaga namin will be our social workers. These are professionals. I don't want to speak for the other departments na may ganitong provision, but kami, may extra line of defense kami, mga social worker namin. And these professionals will not allow themselves to be used for political gains of anybody. Tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, maraming magpapanggap na, kaya ko yung DSWD, ako magre-refer sa inyo, pero ultimo, social worker pa rin ang magdedetermine kung one, dapat ba bigyan o hindi bigyan. Pangalawa, kung magkano bibigyan. And ang social workers natin, hindi yan papayag paggamit kahit na kanino. Even nga in the department, nobody can overrule their recommendations. Just a follow-up, sir. Dahil po yung sa nangyari din sa AKAP, no, which was also flagged by COA nung nakaraan, yung citing political, mayroon pa rin pong political promotion, kahit sabihin pong bawal talaga sila in the event itself, mayroon pa rin pong nag-a-announce on their social media accounts na may distribution, and so on and so on. So, dito po ba ngayon with our new budget, mas mahigpit na yung screening and implementation? Listen, unfortunately, I cannot control people what they post in their social media accounts. I can only answer what we control, which is kami. And paulit-ulit naming sasabihin na nobody, not even ako, can commit the funds of the department because needs-based yan. Hindi pwedeng sasabihin ko, magkakaroon ng ganito, lahat ng ganito. No, nobody can say that. Kaya paalaala namin lagi, walang pwedeng mag-commit or mag-obliga ng pondo ng DSWD kung hindi ang aming mga social workers. Remember, the step 1 lagi ng mga proseso namin, hindi lang sa AIX, emergency cash transfer, SLP, or anytime na may financial or non-financial na distribution kami, will be the the social worker. Gumagawa yan ng social case intake. Yung intake na yan, parang doon niya isusulat lahat. Kailangan ba ng tao? Ano yung predicament? Bakit niya kailangan ng tulong? So, anybody can commit, pero hindi ibig sabihin mangyayari yon. Kaya nga kami, ang anunsyo namin sa publiko, isa lang dapat ang source of information. May campaign nga kami, tamang tulong sa tamang informasyon. Yan yung official Facebook account ng DSWD. Kung may tanong kayo, doon nyo i-check yung sagot. Kung meron tayong grievance, let's say may reklamo tayo, doon rin natin i-post. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. For Secretary Gatchalian first, sir, reality on the ground is kahit po anong pagbabawal ng DSWD or ng national government, meron pa rin pong mga politiko, whether they may be on the local level or the national level or even barangay level, na pumupunta sa mga payout sites. Ano po yung penalties that will be imposed against those who will violate that anti-EPAL rule? Ako pabaliktad. Hindi ko papapuntahin yung mga paymaster namin at yung mga social worker namin habang nandun yung mga politiko. I think that's a proactive measure. Hindi kami a-appear doon, hindi kami pupunta doon. Kasi tulad ng sinabi ko, these are professionals. They will not allow themselves to be used by anybody. Sir, so ano na lang po yung deterrent
or deterrence? Hindi kami pupunta doon. Sir, pero minsan ongoing bigla silang pupunta. Well, again, we have the option to stop. 'Di ba? Pag biglang nag-gate crash, we can stop. Pero wag na natin paabutin sa ganon kasi malalagay naman sa alanganin yung gumawa nun. There are provisions already stated in our memo circulars to that effect. Pero kami will make sure na hindi kami pupunta pag may politiko. You think it's time to legislate something that I will... think I will leave that to our legislators. May mga panukalang ganyan. I'll leave it to their best judgment and their wisdom. Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Secretary, paano po dun sa mga instances? Kasi yung mga tao, sanay na sa politiko lumalapit, sila yung malapit. Paano po kung lumapit doon, tapos sabi na, ay wala na kaming pondo, nasa ganyang ahensya, kung irekomenda sa DSWD yung humingi ng tulong? First of all, 3 kami nandito parang ako na lang ang tinatanong. So yun, gusto ko lang malaman niyo yun. Mga katabi ko ako. Like ito ulit-ulit sabihin, test us, subukan nyo kami. Kahit na walang referral, right here, right now, pumunta kayo sa kahit na anong DSWD office, kahit wala kang referral, tutulungan ka ng mga social worker namin. Hindi kailangan ng referral. Pero true, we do get referrals, not just from public servants, we get it from public service shows, we get it from homeowners association, we get it from churches, we get it from good Samaritans. Meron talaga yung gusto lang tumulong, tapos tinuro kami. Pwede nyo kami ituro, pero pag tinuro nyo kami, hindi ibig sabihin na kinumit mo kami na may matatanggap. Kasi conforme pa rin yun doon sa case intake ng aming social worker. Kasi pag sa opinion ng social worker namin, wala namang rason para bigyan ng tulong at hindi ka pumapasa sa guidelines, then hindi ka pa rin makakatanggap ng tulong. And lalong-lalo na, pinakaano namin doon yung magko-commit ng amount. Kasi walang pwedeng mag-commit ng amount kung hindi yung social worker because may pagsusuri yan. Ivan Mayrina, GMA7. Undersecretary Yap, sir, tinuro kayo ng Secretary Gatchalian. Nagsimula po ang administrasyon with a very ambitious goal of putting up 1 million housing units per year. With the goal na at the end of the president's term, wala na daw po tayong pagkakulangan sa mga pabahay. Where are we dito po sa goal na to? I understand we have since revised that goal. Kumusta na po? Ano na ho ang goal at nasa na tayo? Yes, we have actually recalibrated yung modalities na yun. Kung matatandaan nyo, nag-concentrate po kami doon sa vertical housing. Yun yung target natin dahil karamihan po ng may makakulangan sa pabahay dito sa urban areas. But we realized that outside of Metro Manila and the highly urbanized centers, ang gusto pa rin ng mga karamihan is horizontal. House and lot or lot only. At kaya nung dumating po si Kalihim Liling nung middle of last year, ito po yung ginawa namin, in-adjust po namin. So ang target po namin, ang recalibrated target namin is 1.133 million for the whole term, of which we are now at about 400,000 plus already, no? So we would be able to, we strongly believe that we will be able to achieve that target. Now, second, nag-issue na po ang aming kalihim na mga iba-ibang mga orders. Karamihan po dito, ni-revive natin yung mga programs na na-stop before, na ginagamit naman or in-implement ng previous administration, tulad ng CMP. CMP is one of our most successful program kung saan ang ginagawa po natin yung mga nakatira sa ISF, binibili po natin yung lupa nila from the landowners so that eventually we can award this to our beneficiaries. Na-approve na po 36 units, 36 projects with over 6,000 potential beneficiaries. Just last Friday, meron pong awarding doon sa Valenzuela, one of those examples, no. Nag-move na rin tayo just beyond constructing. Meron na rin tayo pong sinimulan na rental housing. Ang una naming pinilot project ay dito sa UP at nag-uusap na rin kami with other state universities and colleges and other units. Importante po kasi hindi lahat naman kayang bumili ng bahay. So tinitingnan po namin ang rental housing para temporarily, pag wala pa silang kakayanan para bumili, meron ding provision of housing para sa kanila. So this is where we are right now. Sorry, one more. Kay Yusek Olalia. Sir, non-budget related, pero kumustahin ko lang, what can you tell us about the situation of Filipinos in Iran?
although wala po tayong official deployment sa bansa ng Iran, andyan po yung whole of government approach. Kasama po natin ng Philippine Embassy, no, na tumutulong kung meron man nangangailangan, lalong-lalo na yung mga married to Iranian nationals. No? So maliwanag po ang direksyon at ang habilin ng ating secretary kung may nangangailangan ng mga Filipino nationals, ang DMW kasama ng iba pang mga departamento ay handa pong tumulong sa lahat po ng But how are we getting in touch with our officials there? I understand may blackout po, wala yatang internet, walang means to communicate. How are we doing that? Yeah, tama po kayo. May kasalukuyang protesta na nangyayari po doon, no? But before this protest happened, before the blackout happened, meron na po tayong mga GC, meron na po tayong mga contact sa kanila at importante po doon nakaka-contact po sila sa atin at nasasabi po nila kung ano yung mga pangangailangan nila. Salamat. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Sorry, Secretary, babalik lang ako sa inyo. Kanina parang hindi nasagot yung yung penalty o yung parusa sa politikong makikita doon sa payout. Base doon sa provision sa GA 2026 sa pagkakalam nyo, ano yung parusa sa kanila? Unfortunately, I have yet to see the special provision. I've only read it sa mga dyaryo. But we will make sure to comply with whatever the special provision of the GAA states. Hindi ko palang nahahawakan pa yung mismong listahan ng mga special provision. Sa palagay nyo ba, Secretary, makakatulong kung magkakaroon tayo ng halimbawa parang signages na Lahat naman yan, laging meron. In fact, remember, I think dito ko rin nasabi yon, ang mga payout centers namin, una, may signage na wag makipag-transact kahit kanino, bukod tangi na lang sa DSWD personnel. Inaanunsyo rin namin magkano yung matatanggap nila to avoid yung mga paglabas sa payout center, babalikan, tas kakaltasan. We are doing every single public information campaign that we can para lang malinaw at walang mabiktima. I do not know, Secretary, kung masyadong harsh ito. Pero direktahin na natin yung signage sa halimbawa, bawal ang politiko dito sa... Nilalagay naman talaga namin doon. Okay. Thank you po, Secretary.